Ayun, magandang hapon sa atin lahat at shoutout nga pala kay Idol Nilo. Nagtanong about sa variety ng hibiscus. Ang wala lang dito sa akin is variegated na hibiscus. So yung nandito sa akin ay tatlong klase. Isang balibago, C hibiscus at saka red top at class A hibiscus na tinatawag na Batman. Ngayon dito muna tayo sa isa. Ito ay solid na hibiscus class A na Batman. So ito yung tinatawag na Batman. Ngayon, ang katawan niya is makinis na habang tumatagal, nagka-crack-crack siya yung guhit na yan. Ito nyo yan, nagka-crack siya, di ba? May mga dot pero maliliit at madalang, hindi siya ganun karamihan compare sa red top. At sa C hibiscus, balibago natin. Ngayon, ito ay, ang edad nito ay naglalaro ng mga 7 to 8 years old from cuttings na ganito lang siya kalaki ng tinanim. Ayan, ganyan ang kalaki. Then napalaki natin at iyan ay nakarekta sa lupa. Hindi kasi ito mapapalaki kung nakapaso siya. Ngayon, nung nirekta to sa lupa, kinuha natin yung tapered, pinutol natin dito. Ayan, so ayan. Mula dito sa baba hanggang dyan, pinutol natin. Pagkaputol, nagpalaki tayo dito sa part na to. At pinutol uli dyan. Ayan yung putol. Then nagpalaki uli tayo dito. Then pinutol uli siya. Ayan ang putol sa likod. Then nagpalaki uli tayo hanggang nakuha natin ang tapering natin na tinatawag. So ano yung tapering? From trunk, malaki, papaliit ng papaliit yung trunk. So yun yung tapering. Ganon din yung ginagawa natin sa mga branches. Tingnan natin yung first branch. Yung first branch natin is napakalaki niya. Then nakita nyo, biglang liit na dyan, diba? So papaliit na. So yun yung tinatawag na tapering. Malaki, papaliit. So yan yung class A hibiscus na tinatawag na Batman. Ngayon dito naman tayo sa isa. Ito naman yung local balibago natin na C hibiscus. Kung mapapansin nyo, mas kita highlight na highlight yung dot, ang lalaki, di ba? So diyan nagmumula ang bark. Once na ito ay tumanda, magbibitak-bitak yan at magiging bark yung mismong balat na yan. At ang kaibahan nito doon sa puro na class A, si class A maputi ang katawan. Ito naman ay medyo mapula-pula, na grayish ang kulay niya. So yon. Nung panahon na yon, wala akong hibiscus na red top. Puro class A lang ang nasa akin dito. Nag-grab ako dito at saka dito ng class A sa dalawa na yan. Ang problema, kung mapapansin nyo yung balat nito at saka balat niyan, magkaiba ng kulay, oh. Di ba? Ito kasi class A. So class A yan. Ito naman ay balibago nga. Dito, sa isa na to, ito si Ikan yun mga idol. Balibago din yan. Ito ay kasama niyan dati. Magkadikit yan, dalawa na yan. Pinutol ko lang, pinaghiwalay ko, sineparate ko para maging dalawang large. Okay? Tapos, same sila na ginawa ko na pag-grap na class A hibiscus. Yung dalawa na yan. Then, anong nangyari? Sabi ko nga, doon ako nagkamali na habang tumatagal, lumalabas yung kulay na magkaiba sila at makinis ang balat. Hindi kagaya ng red top at balibago. Same sila. Ngayon, nung dumating yung time na nagkaroon na ako ng red top, ito yung una kong kinatback. Nag-back to primary lang ako. So ito yung primary. Ano ba yung primary? Ito yung primary natin. Yan. Yan ang primary. Yan. Ngayon, pinutol ko siya uli dito sa part na yan. Ayan. Then, ginrap ko ng red top at saka ito. So, last year ko lang to mga idol ginrap para mapalitan. Dahil ito, balibago to. Ayan, mga balibago to. Tinanggal ko halos lahat ng class A na unang sinaksa ko dyan para mag-blend yung kulay ng sanga natin at ng trunk natin. Nung na-grap ko ngayon to, so pwede na ako kumuha ngayon dito ng sanga. Kaya ito ngayon ay pinutol ko. So pinutol ko yan, nag-cutback uli ako and then kaya ganyan kahaba pa ang cutback, hindi pa ako nagsagad kasi dito putol niyan. Ito kasi balibago to, ayan, nakita niyo, ayan. Magkaiba ng kulay, oh. 'Di ba? So puputulin natin 'yan. Pagkaputol niyan, igagrab ko yan ng red top at dito tayo kukuha ng sanga na igagrab sa puno na 'yan. So tingnan niyo mabuti mga idol, ito. Red top. Ito niyo yung balat. Ayan, may mga dot. Tsaka ano siya, yung lumalapat na, kakaroon ng crack. So, sanga yan ng red top. Kaya dapat, pag nag-grab tayo ng
balibago, mas maganda ang ilagay nyo is red top na puno. Ngayon, ito na yung sinasabi ko kung ano ang pinagkaiba ng mga dahon ng hibiscus. So, ito yung tatlo. Tatlo yan mga idol, yan. Ito yan. Pare-pare sila ng shape. Pero, si red top, perfect na perfect ang shape. Heart shape, di ba? Tingnan nyo mabuti ha. Tapos, tingnan nyo, mas dark siya. Mas dark. Ayan, mas dark. Tapos, mas makapal si red top sa tatlo. Okay? Ngayon, baliktarin natin. Si red top, kung titignan nyo yung mga ugat sa ilalim ng dahon, kitang-kita yung linya na puro pula. Tingnan nyo mabuti. Oh. Diba? So, mas pula yung ilalim niya compare dito sa Class A at sa C. hibiscus na balibago. So, yan. Mas makapal siya mga idol ha. Ito naman yung isa na Class A na tinatawag nating Batman. So, bakit siya tinawag na Batman? Nakita niyo yung tulis na yung kabilaan. Mahaba pa yan. Kaya siya tinatawag na Batman. Parang paniki ang itsura niyan pag humaba. So, ito naman sumunod ng kapal kay red top. So, ito naman ngayon si balibago, si hibiscus. Kung mapapansin nyo, maputla ang ilalim, maputla din ang taas. Hindi siya ganun katingkara, no? Diba? Ngayon, ito ay mas manipis, parang papel. Ayan. Ito nyo. Madali siyang lukutin. So, ganun siya kanipis yung si hibiscus natin. Pero meron tayong balibago dito na darker ang kulay at medyo makapal ang dahon na medyo nalulukot ang dahon. At meron ding nangingitim sa kulay. So, mga idol, take note. Yung variegated, tsaka yung mga tinutukoy kong ibang hibiscus dito sa Pilipinas, same sila ng katawan ng red top. Kaya kung magagrap tayo ng red top, kinakailangan, ay kung magagrap tayo ng balibago, red top ang isasalpak nyo, hindi class A, hindi class A para mag-blend yung kulay ng hibiscus natin. So, yun yung mga kailangan natin na malaman bago tayo mag-grab sa isang balibago na puno natin. Pangalawa, doon sa tanong sa akin, hindi ko masabi na maganda daw ba ang mga balibago na puno dito sa Pilipinas. So actually, wala pa ako nakikitang buo dito sa Pilipinas na mga puno. Kaya, nabuo. Kaya, hindi ko masabi. Kasi mahirap naman magsabi na maganda o ano man, di ba? So, huwag kayo madismaya kasi syempre, lahat naman yan, nasusolusyon na, kaya naman natin gawa ng paraan yan. Kailangan lang natin magsimula mga idol para makabuo tayo ng puno natin, di ba? So, yun yung kinakailangan natin malaman. So, meron kasi ko ditong local balibago, galing doon. Nag-cuttings na ako doon eh. Ngayon, magtatry ako magbuo mga idol para makita natin kung ano ba yung improvement. Kung nabubuo ba siya, hindi ba siya nagda-dieback. Para malaman natin kung paano yung talagang simula ng local natin. Ito pala, hinahanap ko. So, ito siya. Ito yung ano niya, cuttings nung hibiscus na yan. So, ito yung cuttings ng hibiscus. So, ayan o. Kaputla yung dahon niya, di ba? So, doon galing yan sa puno na yan. Ay, sorry, hindi pala. Ito pala, pakita ko sa inyo saan galing to. Itong cuttings na to. So, nakita ko naman sa kanya, maganda naman yung mismong mga nodes. So, siguro, pwede, hindi lang tayo nakatutok dito buhat nang dumating yung mga class A tsaka red top. So, dito galing yan mga idol. Yan, yung cuttings na to, dito galing. Yan, sa puno na yan. Yung katawan niyan ay balibago. So, dito siya pinutol. So, ito, nakita nyo ito? Yan, pinawild natin to. Ito yung nag 1.7 million views sa page ko. So, pinutol ko yan. So, ayun. Dito galing yan mga idol. Yung isa na yan. Dito galing yan. Kaya ngayon, nag-grab tayo ulit yan. Ginrap natin ang bago.
At dito tayo magsisimula kung paano natin gagawin. Kung mabubuo ba natin to, yung hibiscus na to. At yun lang mga idol, sana meron kayong natutunan sa vlog ko dito sa mga hibiscus, kung ano man yung nandito sa garden ko. Maraming salamat po sa inyong suporta. Iyon.